Safe nga ba lunukin ang vaginal discharge ng isang babae? Actually, mga madam and sir, ang isang babae po ay normal na nagkakaroon ng vaginal discharge every day. So ito yung way ng ating vagina para maging stay clean at healthy. So ano ba yung normal vaginal discharge? Kailangan clear, white, or milky. At kailangan din subtle lang yung scent. So ibig sabihin, hindi mabaho, hindi siya unpleasant, hindi siya foul-smelling. Merong amoy siya, mga madam and sir, pero hindi naman mabaho. So ano naman yung mga signs na hindi na siya normal? Bago lunukin, tandaan. So from thin and watery to thick. Opo. Mas parang na siyang kumapal and frothy. Yung parang mabula-bula o may mga bubbles. So, ibig sabihin, kapag nakita mo na ang mga ganito, it may indicate an infection. So, sa mga colors, kapag yan po ay naging yellow. Pero kapag slightly yellow lang po, pwede po siyang normal kasi. Pwede kasi siyang na-oxidize lamang po sa damit nung natuyo. Pero kapag yan ay naging yellow, green, brown, gray, may indicate an infection po, lalo na kapag may accompanied of other symptoms. Like for example po, kapag merong napakabahong amoy, malansang amoy, parang nabubulok na basura, hindi po siya normal. And even nga po, pwede rin po makaranas ang mga kababaihan ng tinatawag na pain, irritation, pangangate o burning sensation po around, or merong nga rin pong sugat, sores around sa area ng inyong vagina. Tandaan, kapag po ikaw ay gumawa ng tinatawag na oral genital contact, maaari ka rin pong mahawa ng tinatawag na sexually transmitted infection or STI, tulad ng gonorrhea, herpes, and even po yung tinatawag na HIV. So, ang malaking katanungan, okay nga lang bang i-ingest or lunukin ang vaginal discharge ng isang babae? Actually, kasi mga madami sir, kapag ikaw po ay gumawa ng tinatawag na oral contact, meron po yung tinatawag na saliva, meron tayong vaginal discharge, may semen, and even nga po yung blood coming from from the mens of a woman. Minsan kasi may mga kababaihan na pumapayag na makipag-oral sex, even sila po ay nasa menstrual period. Okay? So, kapag yan po ay na-expose sa ating bibig, lalo na kapag merong mga port of entry na tinatawag, may mga sugat, abrasions, yung mga bleeding gums natin dyan. So, yan ang mga port of entry na pwedeng pasukan. Okay, na pwedeng pasukan ng virus. So, pwede na po silang pumasok, makikisali na sa systemic circulation ng ating katawan. Definitely, infection po ang inyong mararating. So, kapag nag-ingest po ang isang tao na tinatawag na vaginal secretions ng isang babae, definitely tinatawag po nila itong vabbing. Okay? So, ano po bang meron sa vaginal secretion ng isang babae? Fluid, mixture of fluid, cells, and even po yung mga microorganisms na nakakatulong po para maging healthy ang vagina ng isang babae. So may mga nutrients din po ba ito tulad ng similya ng isang lalaki? Definitely yes. We also have nutrients sa aming vaginal secretions, mga madam and sir. Like for example, zinc, vitamin A, C, E, B complex, and even po mga madam and sir, lactobacilli. Di ba bongga? Meron kaming good bacteria. Actually mga madam and sir, yung lactobacilli po kasi nakakatulong po ito para maging healthy ang aming vaginal flora.